Bible Baptist Seventh-day Church. Pero po makatawa eh. Ito. Thank you, Pastor Paul. So, nandito sa inyong choir. Bisan og gubot ang atong kalibutan, pero pwede ang atong kasing-kasing langit. Amen? Bahalag magubot ang kalibutan, basta atong kasing-kasing, di rin magubot. Ano magubot man nga luwas man tayo, amen? No? Dalay ko ng Diyos, naminaw ko sa choir, nindot kayo ang Diyos gayon na sintro, amen? Nindot kayo pag maghimaya, pagbayaw sa ngalan sa Diyos. So, may muntag sa tanan. So, kalipay na ako nga nakauli na po ko diri sa Iligan. So, akong pag-uli, ipanaw ng akong inahan sa edad nga 94. Pero ang iyang kamatyan, ang iyang yung katigulungon niya. Oh? So, karong Monday, i-pray si Pastor Paul nga gamito na ang last night. So, I-pray nga ako mga relatives o mga igsoon maluwas gud sila sa tinud-anay. So, akong balikon, kalipay na ako nga nakabalog ko din kay diri nga church, diri ko naluwas under aning ministry, diri ko na save. Ang nagdala nako diri si Pastor Wesley Kalunsag, classmate mi ana sa high school. Di ko ka-imagine, nagka-amigo mi ana niya, unya amo lang gilakaw ang gikan sa City High paingon diri sa Sildran. Naglakaw rami, wala mi lang gisgutan, pulong si Ginoo. Unya kaning wa pa kitay naibaw-an, nag-share po din taon ko niya og bersikulo. Kung tinuod gid ang Bible, wis no? Ano man? Okay. Di ba, sulti ang Bible nga, behold, I stand at the door and knock. If any man shall hear my voice and open the door, I will come unto him and sup with him and he with me. Kaya na isa kagabi, wis nga dito ko sa balay, sa kong papa, may nanuktok. Nanyanihapon ko ato, nagkaon ko ato, nanuktok. So, literal na kayo ha. Ang Ginoo na tingal ito, wala na ako ablihi lang. Ito, sa mga pagkasulti, nakasimba ko dito pa tong church, sa tong karaan. Na-save ko sa wali ni Pastor Paul. Una na akong pagsimba, nanginit yun akong lubot. Okay. So, kay lahing matong naandan sa Katoliko. So, dito ko nakasabot sa kaluwasan, nagdawat ko ni Kristo ako maluluwas way back January 1989. January 1989. O diri ko ni-grow, diri ko na-equip, diri ko na-train, diri ko na-gamit, o diri ko nag-surrender sa akong kinabuhi, nag-eskwela ko Bible College. Mawat ako mga kabats mo ni Pastor Carl, Pastor Glenn, Pastor Lito, ako. Kami original nga F4. F4, no? Kami original. Kami ang F4 sa MIBC. O salamat sa Ginoo nga wala pa inibiya na mo. Kita kay maguna na to ani Carl. Ikaw lang sa Carl. Sunod lang eh. Ito, no? Napay plano ang Ginoo, amen? By the way, salamat din sa inyong mga pagampo, no? Nga itong nagsakit ko sa kasing-kasing, I believe nga nag-back up mo sa pagampo. Salamat sa Ginoo nga nakarecover yun. Milagro si Ginoo, grasya si Ginoo. Okay, so dito maglangan. Okay, taas tingalin akong announcement or sa ba. So manindog tang tanan pagbalik, ato ta sa pulong sa Dios, ito maglangan. No, salamat ko ni Pastor Paul, salamat ko ni Ma'am Bibing. Gigamit yung pag-ayos si Pastor Paul sa akong kinabuhi. Nabot yun ang time nga itawag kita sa Ginoo sa lugar nga Patamaswito. Dito, napunta kita sa Negros Oriental sa Tanay City. Pero dalay ko ng Diyos tungod kay ang Ginoo nagamit nato dito. Nanatay, nakapoto ko tato ang church building, nalapoy parsonage, o mga tao nga nagpaluyo sa buluhaton si Ginoo. Padayon na kita, amen? O panibalik ang Ginoo, pero hapit na siyang mabalik. Nag-text ang anghel na ko kagahapon.
Hapit agil mo balik. Okay, dirita sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, verses 24 and 25. Let us read this together. Okay? Verses 24 and 25, all together, read. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Lagit nung amahan, dalay ko ikaw, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong faithfulness. Thank you, Lord, sa imong provision. Salamat, Lord, sa protection. Salamat, Lord, sa salvation. Lord, salamat sa tanang butang. Ikaw ang Diyos, na way makalabaw, way makatupong. Tuguti nga ikaw ang mahimaya karon, og imong pulong, mahimong panalangin sa tagsa-tagsa, tagay kong kaalam, gamhi ako, the Holy Spirit, ug ikaw maghatag na mong kadaugan karon. Among itugyan kining tanan di alamang sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, you may be seated. Makalingkod. Atong isgutan, provoke unto good works. Paghinagitay, paghagit ngadto sa pagbuhat og maayo. Adunay tulo ka grupo that we need to consider in our minds. 3 groups that we need to consider. O kinahanglan ang tao masakop niini, mahimong part niini. O kinsa ning tulo, unsa ning tulo? Number 1 is the kingdom of God. Gingharian sa Dios. And number 2, the family of God. And number 3, the church of God. Sulti pa ang 1 Corinthians, di ba? Chapter 6, verse 9. Know ye not that the unrighteous cannot inherit the kingdom of God? Ang dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong, walay mga makihilawason, tiksimbag Diyos, mananapaw, effeminate, abusers of themselves and mankind. Verse number 10. Verse 10. Tulisan, hakog, palahubog, revilers, mangingilkil, nga makapanunod sa gingharian sa Dios. So we need to be a member of the kingdom of God. And number 2, kaya kitawag the family of God. At makita na sa John chapter 1 verse 12, di ba? But as many as receive Him, to them He gave power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Nahimo tang anak sa Dios, nahimo kang anak sa Dios, sa diyang gidawat nimo si Kristo nga imo maluluwas. In verse number 13, ang mga anak sa Ginoo nga natao, dili sa dugo, dili sa pagbuot sa unod, dili sa pagbuot sa lalaki, apan sa Dios. And number 3 is the church of God. Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church such as should be saved. So, kita nakasulod og na membro sa kingdom of God and into the family of God by receiving Christ as our personal Savior. Nasakop ka sa kingdom of God, sa family of God, sa niyang gidawat ni mo si Kristo, sulod sa imong kasing-kasing. Kung ikaw bisita karong kabuntagon, ang pangutana, na part ka na ba sa kingdom of God? Part na ba ka sa family of God? Kung dili pa, you need to receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior, sulod sa imong kasing-kasing. Then, number 2, we enter the church of God. We became member of the church of God by water baptism. So then, ikaw nagsunod sa tubig sa baptismo. Acts 2:41, and they that gladly receive His word were baptized. Sila nga malipayon nga nagdawat sa iyang pulong, gibaptismuhan. Kung tinuod ka nga luwas, magmalipayon yun ka. O kung tinuod ka nga malipayon nga naluwas, magpabaptismo yun ka. Kung ikaw luwas na, wala pa kayo water baptism, then you need to follow the Lord in water baptism. Kinalang ka mo sunod sa Ginoo sa pagpabaptismo sa tubig. Or else, you cannot be a member of the church. Ma-member lang ka sa church kung magpabaptize ka. Kingdom of God, the family of God, and the church of God. O kita, isip usa ka bahin
sa lawas ni Kristo, part of the body of Christ, kamo ang church, we are encouraged in the Bible, sa atong gibasa nga text, that we should provoke one another unto love and unto good works. O karon nga nasakop na ta sa church, member na ka sa church, part na ka sa church, ang atong trabaho, maghinagitay ta. Maghinagitay ta ngadto sa paghigugma. Atong hagiton ang usag-usa sa paghigugma, una sa tanan sa paghigugma sa Dios. Atong hagiton ang uban sa paghigugma sa church, sa paghigugma sa ministry. Actually, sa diyang ako nag-grow ani nga church, nitubo ubot pasabot, nakakaton ko gugma ani nga church. Nakakaton ko gugma ani nga ministry ug lisod kayo nako ang pagbiya dinhi. Kato palaging pag-internship nako kalang Pastor Nap sa Cebu. Katong Bible student pa mi dayon nami internship for 1 year ba to? 1 year karo? Half? Isa ka sem? Grabe na kong hilak dito sa Katipunan. Katipunan. Diyos Kabantan. Grabe na kong hilak dito lang sa church lang Pastor Nap, tayo mag-ampo ko nga naman. Mingawon ko dire. Mingawon ko sa fellowship sa mga young people. Di kayo nga na ako yung na-crush sa badiha. Mingaw ko. No? Tungod kay nahigugma ako sa ministry. Maghinagitay ta sa paghigugma. Di lang sa church, di lang sa ministry, paghigugma sa atong pastor. Amen? Salamat ko si Pastor Paul, akong nahimong pastor sa akong kinabuhi. Ako siya part sa akong kinabuhi. Dalay ko ng Diyos. O maghinagitay ta ngadto sa pagbuhat og maayo. Because you became a part of the church to be a blessing to other Christian. Nahimo kang part sa church, nahimo kang member sa church to be a blessing to others. To be a blessing to others, not to be a problem to other Christian. Amen? Wala ka na member sa church para mahimo kang problema sa ubang Kristohanon. Wala ka na member sa church para mahimo kang discouragement sa ubang mga Christian. Na member ka para mahimo kang encouragement sa ubang mga Christian. Wala ka na member sa church para mahimo kang palas-anon sa ubang mga Kristohanon. Not to be a burden to other Christian, but a blessing. But a blessing. I hope na ang prayer nimo sa imong kinabuhi, Lord, let me be a help to others. Help me to be a helper, to be a teacher, to be an encourager, to be an advisor, to be a teacher. Why? Okay, mo na purpose sa Ginoo nganong na member ka sa church, to be a channel of blessing, to be an encouragement, to be a joy to others, to be a strength to others. Mahimo kang kusog sa ubang mga Kristohanon. To be a good example to follow. Why? Because the Bible says, let us provoke unto love and unto good works. Amen? Ayaw hagita ang uban nga sila maluya. Ayaw hagita ang uban nga sila mubakslide. Ayaw hagita ang uban nga sila mubalik sa kalibutan, mubalik sa pagpakasala. Apan ang atong trabaho, hagito nato ang uban sa pagbuhat ug maayo. Sa paghigugma sa Ginoo, sa church, sa kalag, sa ministry. Ninganaw ta atong trabaho. For the sake of Christ, tungod og alang ni Kristo. Ato ning gibuhat dili para sa atong pastor, dili para sa atong kaugalingon, for the sake of Christ. Tungod og alang ni Kristo, tungod og alang sa maayong balita. Muna importante sa atong kinabuhi, muna importante sa atong church, nga ang gospel mabayaw, nga ang gospel makita, aning lugara, true, ani, nga church. O kinsa may church, di ba kita? Di ba kamo, amen? For the sake of the church, of the gospel, for the sake of souls, tungod og alang sa mga kalag. Muna manghinagitay ta. Daghang pa kay mga kalag. Tingali, di ba, natay mga areas, sa una di ay,
Atong diri pa ko, ang akong area is Tibanga. Na-involve ko sa campus ministry. Ug salamat sa Ginoo nga nakakita gyud naiusal nagpabilin nga bunga nako dito sa si Elena. Elena no? Elena ito ko wala no. Oh. Halos matagabi na ako'y Bible study sa mga boarding houses, sa mga boarding house. So, salamat sa Ginoo nga no? Para sa kalag. Mana maginagitay ta diya sa pagbuhat og maayo. For the sake of the glory of God. Karon ang pangutana. Di lang ta magdugay og maayo. How can we provoke others unto good works? Karon pangutana, unsaon na to paghagit sa ubang Kristohanon sa pagbuhat og maayo? Para po sila nga madasigon sa pagbuhat sa buluhaton. How can we provoke others unto love? Number one. No, simple na kani nga mga points. Sige na giwali din kani ato mga reminders lang ni. Number one, how can you provoke others? Do you want to provoke others? Gusto ba niyo mahakit ang uban? Number one, by being faithful in every church services. By being faithful in every church services. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together. Be present and be available in every Christian assembly. Ang pinaka-importante nga panagtigom, kining panagtigom sa mga Kristohanon. Amen? So, ano man, because you cannot encourage others if you are not here. And how can you encourage others if you are absent, if you are not here? Amen? So, how you cannot provoke others unto love and to good works if you are not here? Kung wala ka sa church, kung wala ka sa panimbahon, kung wala ka pa sa panimbahon, by being faithful to the church is by being considerate to other Christian. O sige yun sa Hebrews 10:24, let us consider one another. Nganong musimba ka? Nganong musimba ka sa matag panimbahon diri sa iglesia? You must consider others. Magunahuna ka sa uban. Una-una ang uban. Yung ka, muadto kog church because they need me. Musimba ko tungod kay gikinahanglan ko nila. Gikinahanglan ka ni nga church. They need your presence because the church gipakasasama sa lawas. Amen? Gipakasasama sa body. Ato ta sa 1 Corinthians kuno chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 verse number 20 to 22. But now are they many members yet but one body. Daghantag mga membro. No? Daghang mga membro. Pero usara ta kalawas. Una-una, consider that we are only one body. Though we are many, but we are one body. Verse 21. Ang mata, di makasulti sa kamot, ay wa ko nagkinahanglan nimo. Ang ulo, di makasulti sa tiil, ay wa ko nagkinahanglan nimo. Matag part sa imong body, ikinahanglan nimo. Dili pwede, kung trabaho ka, ibilin sa nimo imong kamot sa balay. Para di kay kapoy ilakaw, ako sa nang ibilin ng sa kakamot. Pwede ba? Ako sa nang ibilin sa katil. Gawas og sana prosthetics. Nagwala ta na, sa bala, bababilin mo ka, pungkol na kadaan. Masama, ito kag merkado, ibilin sa nako niya kong ulo. Kanilang sang kamuti ila kong dadoon. Diluwi, nagkahiusan na sila tanan,
Naka-connect na sila tanan sa usa ka lawas. So kung membro ka, you are connected. We are connected to each other. And you are important part of the body. Verse number 22. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Yung ka, wala ko gikinahanglan diha, kay dili ko choir member. Dili ko kinahanglan diha, tungod kay di ko discipler. Ay, di ko kinahanglan diha, tungod kay di ko Sunday school teacher sa mga bata. Ay, di ko gikinahanglan diha, tungod kay dili ko soloist, dili ko player sa instrument. The Bible says, no? Katong seem to be more feeble, gikinahanglan na noon. Ang imong presensya na lang mandaan, maka-encourage na. Sa imong fellow brother and sister, nga naman lagi ba, kung mo-absent ka, na may lagi mangita ni mo. Amen? Kung mo-absent ka, na may lagi mag-uul. Wala lagi si so-and-so. Asa ka si so-and-so? Ano man, kay part ka sa body. Part ka sa body. And you can provoke others unto good works if you are faithful in church services. The Bible says, let us consider one another. Magunahuna ta sa uban. No? Others will be affected if you will not be faithful in our church services. No? Mapiktaran ang uban. No? Maluya. If you want the church to be happy, then be there. But if you want the church to be sad, then be absent. Amen? Magul. No? Magul ba mo kung wala si so-and-so? Magul mo, dili. Labi natoy dakong utang ni mo, magul yung ka, dito mo tungha. Ito. Kung na mo'y utang sa inyohang kauban sa member sa church, simba na po mo eh. Pasabta lang nga di ka kabayad ka ron, amen? Ano? Ano lang God, pasabta lang. Musabot na, amen? Sabi yung utangan di, taas ka mo. Tas. Ito. No? So, ato makita nga, because ato makita, di ba, na padultiyon pa, the more, the merrier. The lesser, the lonelier. Kung gamay ta, marag makagaol. Pero kung daghan ta, magmalipayon ta, magbadasigon ta. Kaya ang Christian life is contagious. Ang Kristohanong kinabuhi, makatakod. No? Bisa ka ng mga bata, makapadasig na. Kana mga bata, kaniyong mga anak ay naibilin sa balay sa panahon sa panimbahon. Kaya makadasig po na sa mga bata nga nasa church. Tingala, yan ang kadula, yan ang kaila. Maluyan ang ubang mga bata, kaya wala si so-and-so, wala yung kadula. Kaya wala mo gidala. Amen? Christian, be an encourager. No? Be present, be available in every church services. So, you are hurting others if you are not faithful in church gatherings services. Timan ini, consider others. Amen? Consider other member. Basing maluya siya. Basing, no? Bubaksalide niya siya, tungod na ko. Kay, gilantaw ko niya. Gitanaw ko niya. Gihimo ko niyang example. Kana mga faithful sa church, kana mga active sa church, makapadasig na sa uban. Amen? Makaagat na sa uban. Kaagat na sa uban. Salamat mi sa among generation. Kami pang mga leaders sa young people, youth ministry, Pastor Carl, Pastor Glendale, dito ako, tata, no? Grasya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo. Christian, importante kayo ang atong presensya. Amen? Importante kayo mong presensya.
Number 2, not only by being faithful in every church services, and number 2, how can you provoke others unto good works? By setting an example in doing the ministry. By setting an example in doing the ministry. Look at Mark chapter 10, verse 43. Mark chapter 10. Napa ba ta? Buhay pa ta? Okay, pag-amen po mo, panalagsa. Okay? Sige. Mark chapter 10, verse 43. Check sa Bible. 43 to 45. But so shall it not be among you, but whosoever will be great among you. Sa bisan kinsa kaninyo nga gustong mulabaw, kinahanglan mahimo ninyong alagad. 44. Verse 44. But whosoever of you will be the chiefest shall be a servant of all. Verse 45. For even the Son of God, amen. Mismo gali si Ginoong Kristo, wala miani siya para alagaran, miani siya para mangalagad. Kung gusto da ita mahimong great in the sight of God, then be a servant in the church of God. Sulugoon ta, amen? Sulugoon ta sa Dios. Mangalagad ta, magpagamit ta sa baluhaton. Be example in doing the ministry. Daghang kayo ministry sa church. Na kita ma-involve. Una is teaching ministry, amen? Teaching ministry. Tudog mga bata, ako, lahi rin gining kusog sa pagabatan, o no? O kaning maminyo, ta? O? Walay tao pa ko, tagduha ka area, ang akong area sa extension classes, Saray o Kanaway, nagsunod na. Oh. Dagan kay mga bata na kay squatter area man na. Oh. Buso ko nagkog extension class ako ra usaway partner. No? O kay dagan kay mga bata usay sa kay area makaabot kog 50 ka bata, ang usa ka area makaabot og 40 ka bata. Wala sa kog bata nagkigdula sa mga bata. Oh. So, teaching ministry pagtudlog mga bata. Abi nimo mas gikinahanglan na nato karon. Kaya mga batanon nato ka mga bata karon wa na naulipon na sa cellphone. Naulipon na sa ML, sa mga video games. Children, ang mga bata kinahanglan sila tudluan sa pulong sa Dios. Kinsa ninyo mo voluntaryo? Kinsa ninyo mo appeal sa pag-handle o extension classes, pagtudlog mga bata? Teaching ministry, discipleship ministry, preaching ministry, pagwali sa mga wala pa maluwas, soul winning, singing ministry, pang-involve sa choir, pagkanta og solo, saan ang bringing ministry? Pagdalag mga bisita. Dalag bisita. Kung wala pa ako gi-invite ni Pastor Wesley, wag yun ko nakadungog sa mensahe sa kalawasan. Leading ministry, pag-lead o pag-lead o grupo sa mga kabatanunan. Song lead, giving ministry, pinahagi sa pag-support sa church, sa pag-supply sa need sa ministry, pag-supply sa need sa alagad sa Diyos, giving ministry, praying ministry, campus ministry. I hope nga, no? Nindot kayo nga, naagay makabalik og ministry sa Tibanga. Nag-work lang sa Tibanga, Pastor? Tibanga? Nag-handle dito ng area, karon? Wala na, no? Ibang wala na? Sige, handle wala? Yung people? Nag-handle ba sa ministry dito, Tibanga? Wala na ron, no? Kinahanglan yung people, mga estudyante. Kaya sa mga boarding houses, no, dagang klase-klase kang nga mamet. Na po day mga estudyante nga mga baptist sa ubang mga lugar. Ngay mong mamet, ug posible nimong madala diri sa church, ug diri mo grow, ug diri magamit. Di ko
mo ka-imagine, grasya lang sa Ginoo. Sa among himo campus ministry sa Tibanga, nakaabot mi sa among jeepney ministry, grasya sa Ginoo, nakaabot mi 3 ka jeepney nga napuno og mga estudyante. Pero wag na hunap ko sa una, di mabangbang po na akong kahago Sige laglakaw, ato mag-follow up sa mga estudyante, ato mga boarding house. Dayon, napamili ito yung Harana Ministry. Ang mga estudyante dito sa una, akong gina-organize, gina-establish nga magharana ta diri kung na estudyante nga birthday atong haranahon. Wala mga estudyante dito sa mga boarding house, ako'y tigmata. Hugikan ko diri alas 4. Ipalitan mo kong Pastor Pulog mountain bike. Paingon dito, magdala ko gitara ako raw sa pamukawon ako ng mga young people nga member ani nga church. Manganta ta, magmanyanita ta, natay kantahan. Na naka-open mi dito cottage prayer meeting. Di ko kay numdom nga talang mga lalaki nga nag-appeal sa mga Bible studyhan ako nga mga boarding houses. Akong giusa sa ka boarding house, talang mga lalaki, mag-cottage prayer, o talang mga babae, nga to kang girly, dito siya ang boarding house, girly, igirwa po to siya sa una, siya tighandulog, cottage prayer sa mga babae. Mao nang nakaabot mi og 3 ka jeepney nga nahakot na mo, gidala diri sa church. Christian, higala, we need volunteers. We need young people. We need adults. We need Christians who will do the ministry. And by doing that, you can provoke others. Makahagit ka sa uban. So, by setting an example in doing the ministry, ang pangutana, asa ka nga ministry na involved? Pila ka ministry ikaw nagamit? Ipagamit ang imong ability, ang imong skill, ang imong time. Apit ang balik Ginoo. Amen? Our time is limited. The Bible says, redeeming the time because the days are evil. The days are evil. Ang mga adlaw daw na. So, set an example in doing that. Number 3, not only by being faithful in every church services. Then number 2, by setting an example in doing the ministry. And number 3, how can we provoke others unto good works? By being loyal and supportive to the pastor. By being loyal and supportive to the pastor. 1 Timothy 5:17. 1 Timothy chapter 5 verse 17. 5:17. Let the elders that rule well, sila nga nagdumala, isipon nga ngayon sa pinilo-pilo nga pasidungog. Double honor, especially they who labor in the word and doctrine. What does it mean to be loyal to the pastor? Masibot pasabutan na. Masibot pasabutan ng to be loyal to the pastor, to the man of God. It means, loyalty means being an exact photocopy of the pastor in doing right. By being an exact photocopy. Murag si Pastor Paul blueprint. Sabi niya, okay, i-xerox niya, nigawas ka, exact photocopy of the pastor in doing right. Pasabot kung unsay pagtanaw sa pastor. Kung unsay pagtanaw sa pastor, maupod unta ang imong pagtanaw susama sa iyang pagtanaw. For example, kung unsay pagtanaw sa pastor sa Sulwining, kumpara niya ang iyang pagtanaw sa Sulwining, mo ginay main ministry, mo ginay pinaka-importante. Ning ana po dunta ka, pareho sa iyang pagtanaw sa Sulwining. Unsa may pagtanaw sa pastor sa pagsayo nimo sa pagsimba,
Ning ana po doon ta ang imong pagtanaw. Kung gitagaan niyag bili o kabugaton na musayog yun ta sa panimbaon, di ta mag-late, ning ana po doon ta ang imong pananahon sa pagsayo og simba. Kung sa iyang pagtanaw sa pag-support sa mga missionary, nga sa igugma sa missionary, mo po doon ta ang imong pagtanaw. Nakakay love sa missionary. Oh? So, kung unsay pagtanaw sa iyong pastor, mo po doon ta ang imong pagtanaw. That is being loyal to the man of God. Yung pa ang Hebrews, Hebrews 13 verse 7. Look at Hebrews 13 verse 7. 13 verse 7. Hinumdumi sila nga adunay pagdumala ibabaw kaninyo. Kinsa misulti nga na kaninyo sa pulong sa Dios. Kang kinsang pagtuo sunda. Oh. Kang kinsang pagtuo sunda. Kinsa nga pagtuo imong sundon? Ang pagtuo sa pastor. Kung sa iyang faith, mo pudot ang imong faith. That is loyalty. Kung sa iyang stand, mo pudot ang imong stand. Kung sa iyang conviction, mo pudot ang imong conviction. Ang ayan lang yun nga ang membro maliwat sa iyang pastor. Kaya ang nagatiman niya, ang nagpakaon niya, ang nag-train niya, siya man. Alam nga, siya nagpastor sa imong kinabuhi, o niya maliwat ka sa uban. No? Ikaw sugot ka. Ikaw yung nag-amuma sa imong anak. Ikaw yung nagpakaon sa imong anak. Ikaw yung nagdisiplina sa imong anak. Ikaw yung nagtudlo sa imong anak. Unya, pagkadugayan, naliwat na sa silingan. Ha? Naliwat na sa silingan? No? Ilagay ka masugot. No? Oh. Kung saan ginikanan mo sa mga anak, kaya di naman sila nagdako. Amen? Kung asa ka nga church nga nagdako, kung asa ka nga leadership nagdako, no? Normal lang na, natural lang, muliwat ka sa imong pastor, kay imo nang magbalantay. Amen? No? Imo nang magbalantay. So, karon, what should I do to my pastor? Tapa ko yung time. What should I do to my pastor? Dali lang ni. Una, abli, 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. Bria. Og kami naghangyo kaninyo, mga igsuon, sa pag-ilak kanila nga naghago diha kaninyo. Ang pastor biya naghago alang kaninyo. Gihaguan ta sa alagad sa Dios sa iyang pagampo. Gihaguan ta sa alagad sa Dios og tudlo, pagpakaon. Gihaguan ta sa pastor og train. Amen? No? Gihaguan ta sa pastor og lead. Labor among you. Og mga labaw ninyo diha sa Ginoo og nagtambag kaninyo. Number 1, know Him. Ilha siya. Ilha siya, amen? Kaya makaila ka sa imong pastor. Kaya di na ka estranghero sa imong pastor. Kasi pasabot na. No? Kaya makaila ka. Kung unsay makapag-uol sa pastor, kabalo na unta ka unsa ng mga butang nga makapag-uol sa pastor. Ilha siya. Kung kaila unta ka, kung unsay makapalipay sa imong pastor. Amen? Know Him. Kung sa'yo makapalipay niya, kung sa'yo makapadasig niya, nga naman, kay usara ang atong pastor. Kung ang atong pastor, atong leader, maluya, ma-discourage, maapiktanan ta. Maapiktanan-tanan. Kay usara kitawag, ani nga church, usara ka pastor. And we need to support the man of God. Know Him. Amen? Oh? So, kung sa'yo makapalipay niya, know Him. Kailan ba mo sa inyong pastor? Amen? No? Ila siya. No. Bisan sa panahon niya siya magsakit, sa panahon niya siya magdaot, lisod biyag lead kung nakaagi nakagsakit. Ako, makarelate ko ni pastor kung kay naagi po kong sakit sa kasing-kasing. No? Ang imong dinadaan, mausab siya. Kailang makaila ka sa inyong pastor. Dili aksidente na membro ka ani nga church.
Amen? Dili aksidente. Then number 2, 5:13, 1 Thessalonians 5:13, ug sa pagtahod kanila sa hilabihan kataas, diha sa gugma, tungod og alang sa ilang buluhaton, ug pagmalinawon diha sa inyong mga kaugalingon. So, esteem him very highly in love, or pagtahod kanila sa hilabihan kataas, tahuri sa hilabihan kataas diha sa gugma, tungod sa ilang buluhaton. Kita pasalamat ta sa leadership ni Pastor Paul, no? Tanan dug himaya atong ibalik sa Ginoo. Nganuman, no? Kay kung dili biya sa iyang leadership, wala biyay mga missionary nga muadtog mga laing lugar, pila ka mga missionary nga muadtog laing lugar para magmission. Nag-surrender silang kinabuhi. Gikan na ni nga church. O pila lang gumikabok? Pila na may kabok? Carl? 20. Ako na may 30? Apa? 29. 29 ka missionary. Gikan na ni nga church. That's only by the grace of God. Na kung wala'y mag-lead, kung wala'y pastor nga mag-lead, nabay mo surrender sa iyang kinabuhi, nabay mag-mission, nabay mag-work sa laing lugar, huwag ita kabulong nga napa din nga naglingkod nga naitawag sa Ginoo. I believe na din young people, adult, I believe na kay calling, na kay tawag. Naikasa nga Bible student pa ko, no? Nami mga Sunday school teacher, nakita na ko niya nga potential kayo siya nga mahimong missionary. Okay, ninot siya mo tudlo sa Sunday school, dagang kang masabdan, dagang kang mahibawan, og dito ko nagsugod og ampo, Lord. Tawagan yung mga adult nga mag-mission. Nag-pray ko sa Ginoo, Lord, tawagan ni mga adult sa among church nga, tawagan mo nga mag-mission, mag-work sa laing lugar. Kung tuod man, naagad. Kaya mga circumstansya nga nahitabo, na yung mga circumstances nga nahitabo, na ay adult din nga din ang iyang anak, di ba, kailan mo ani, nahulga ng iyang anak og gunting sa tailoring, kanang gunting baga, nahulog diri sa iyang hita. Ug dugay kayo nakita ng samad kay dahil sa hita dahil naigo, ug namatay ang iyang anak. Ug tungod ato nga circumstance sa iyang kinabuhi, dito niya nakita nga naa siya tawag sa Ginoo nga magpastor. Ug asa na siya karon? Gigamit sa Ginoo ug dako na siya ministry. I believe na pa diri, man. Dapat diri. No? I don't care. Wala na nagmatter kung naka-eskwela ba kag Bible school o wala. Pero kung nakay calling si Ginoo, ihalad ang imong kinabuhi. Ihalad. No? So, atong tagaan og taas nga pagtahod ang alagad sa Dios. Then Hebrews 13 verse 7, sabi yun, what should I do to my pastor? Hebrews 13 verse number 7. 13 verse 7. Ano diha? Remember them which have the rule. Hinumdumi sila. Number 3. Remember him. Hinumdumi sila. Hinumdumi ang imong pastor. Hinumdumi. Hinumdumi kung giunsa kanya paghago. Hinumdumi kung giunsa kanya pagatiman. Sa panahon nga ikaw panalanginan, hinumdumi ang imong pastor. Sa panahon nga ikaw na problema, hinumdumi ang imong pastor. Sa panahon nga na kay problema, ang ikaduwang duulon nimo, kay ang una ang Ginoo man, ang imong pastor. Kung na kay problema sa imong pamilya, duula ang pastor. Pangitag advice, pangayo og tambag. Amen? Bikin sa man diri. Nasa problema, nakapangayo siya tambag ni Pastor Paul. Taas kamot. Taas. Ayaw sa. Sara. So, ginado ka. Maula natin pataas ang uban. Dili, mahikog. Ano man? Kamu na trabaho sa pastor, nag-atiman ninyo. Hinumdumi siya. Another. Hebrews 13 verse 17. Hebrews 13 verse 17. Yan pa diya. Tumana sila nga nagbaton sa pagdumala, ibabaw ka ninyo. Obey him. Know him, esteem him very highly in love, remember him, then obey him. Tumana sila nga nagbaton sa pagdumala. Dayon sunod, submit to him.
Ipailalom ang inyong mga kaugalingon kay sila nagbantay sa inyong mga kalag. Imagine that. Di lang din ang Ginoo nagbantay sa tong kalag. Napay lang yung nagbantay sa tong kalag, ang pastor. No? Ang pastor na ikahangawa, na i-care sa imong spiritual life, sa imong kalag. Sa panahon nga maluya siya, yampo ka niya. Sa panahon nga di nakakatunga, wampo siya, bisitahan ka. They watch for your soul. Ay, nakatiman mo. Di pa kaanan, ni matiman mo, amen? No? No? Isa ba ilang matiman mo sa imong Christian life? Kisa ba na pinakadakog concern sa imong Christian life? Kisa ba na pinakadakog concern sa imong faith, sa imong blessing, sa imong family, sa imong mga anak? Di ba ang imong pastor? Amen? Gimo ni mo siyang part sa imong kinabuhi. Huh? So, submit yourselves to them. Then, not only that, Hebrews 13 verse 24. Hebrews 13 verse 24. Ano ba diya? Ano to? 24. Ug ako naghangyo kaninyo. Ano ba? 13 verse 24. Okay. Pangumustaha ang tanan kanila nga nagbaton sa pagdumala ibabaw kaninyo. Salute. Okay. No? Salute. Murespetar ka kaniya. Dayon, salute him, pray for him. Iyan po yung pastor. Kaya ang pastor maluyasan. Ang pastor na po'y problema, amen? Provide for him. Dayon, adhere him or cleave to him. Pabilin diha niya. Look at 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. Dapat niya, amen? Napa mo? Buhay ba mo? Okay, buhay tayo. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse 15 to 18. Tanaw ang sigsulti ni Paul. 15 to 18. Niini ikaw nahibalo. Iina niya si Timothy ba? Niini ikaw nahibalo nga silang tanan nga anaa sa Asia. Mibiya gikan kanako. Ana po dai ni biya ni Pablo? No? Abi na mo kamilay biyaan. Siya po dai gibiyaan po dai. Apil kanila sila si Pigilo o si Hermogenes. Wala kay pangalan mang yun. Kinsa ning mga Kristohano na ni? Gipanganlan, no? Ang nibiya ni Paul. Verse 16. Ang Ginoo ano to? Ang Ginoo naghatag og kaluoy ngadto sa panimalay ni Onesiforo. O gi-appreciate si Onesiforo. Kaya nga naman, loyal siya ni Pablo. Wa sa nibiya nagpabilin siya. Kay siya makadaghan mipalagsik kanako. Nindo tayo. Si Onesiforo nakapalagsik ni Paul. Pero na uban nibiya ni Paul. Nya katong nibiya nakapalagsik to sa pastor. Nakapalagsik wala. Nakapaluya. Di ba? Okay. Ano ta? Ipalid na. Hebrews 13. Sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 1. Verse ano to? 16. Okay. So niyo diha kay siya makadaghan mipalagsik verse 17. Apan sa diha nga siya didto sa Roma, siya nangita kanako nga makugihon kaayo. Pangita ginas Pablo eh. Nakakaplag kanako. Ang Ginoo nagtugot kaniya nga siya makakaplag ug kaluoy si Ginoo ni anang adlaw. Ug sa unsa kadaghan sa mga butang siya mialagad nga ni kanako didto sa Efeso. Ikaw nasayod pagayo. No, si Onesiforo mialagad nagpaluyo. Nagtabang sa iyang pastor. What should I do to my pastor? Cleave to him. Amen? Pabilin sa imong pastor. Dili aksidente nga na member ka niya church. Katuyuan, kabalo ka kasi nagbutang nimo diri sa church ang Ginoo. Amen? Kabalo ka kasi nagbutang nimo sa leadership ni Pastor Paul ang Ginoo. Kay
kung plano pa unta sa Ginoo nga ma-under ka sa laing leadership, dito lang ta kagipamimbro sa laing simbahan. Pero nganong naaman din tungod kay mao ni ang plano katuyuan sa Ginoo nimo. And you need to stay. Don't leave. Don't leave the man of God, but stay and cleave to Him. Ano man? Ito kayo mo ni plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya nasayop na ang Ginoo na, gidala ka dali. Di ba ang nabutang nimo ang Ginoo? Nasayop na ang Ginoo, nagbutang nimo dali. Nasayop ang Ginoo? Wala. Ipailalom ka sa certain leadership. But pasabot, siya gamiton sa Ginoo para ka mulambo. Para ka magamit. O baginaunsa, ayaw gawa. Mabilin. Gawas o niyato na kag-Amerika, niyato na kag-gawas sa badiha. No? Oh, mabilin. Amen? Oh? So, the number 4, the last. Tamo tugay. Oh, number 1, how should we provoke others to good works? By being faithful in every church services, by setting an example in doing the ministry, by being loyal and supportive to the pastor. Tira, makahagit na sa pagpangalagad. No? Di na ito hagiton ang ubang mga membro nga moribildi sa pastor. Amen? No? Di na ito hagiton ang mga membro nga musukol sa pastor. Oh? Panpasalamat ka na nag-lead ni mo. By being loyal and supportive to the pastor, the number 4, katapusan. By living in love with God. Pinaagi sa imong pagkinabuhi nga nakaigugma or nahigugma ka sa Ginoo. Nakaigugma sa Ginoo. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Sige sa Bible. Hapit na ta. But thou shalt love the Lord thy God. Igugma ang Diyos with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind. No? More gani makita to sa Bible nga atong higugmaon sa tibuok natong kasing-kasing, tibuok natong kalag, tibuok natong kusog. Ang Ginoo ra gyud. Mo ni makita no nga verse, more gani verse makita sa Bible nga ang higugmaon nato sa tibuok ang Ginoo. Dili ang uban, dili ang butang. But God. Once nga nakay gugma sa Dios, pwede niduta ang imong kinabuhi. Ano man, tanawa unsay mahimo sa gugma. Kung ang gugma sa Dios maghari sa imong kasing-kasing, kung puno ka sa gugma sa Dios, kung nagkinabuhi ka nga naghigugma sa Ginoo, wala naghigugma sa kalibutan. Tanawa ang Bible sa 1 Corinthians chapter 13. Ug boni ang mahitabo sa imong kinabuhi. Makahagit ka sa uban tungod kay mahimo kang susama niini. 1 Corinthians chapter 13 verse number 4. Ang gugma may nantuson. Makaantos ka. Amen? Bisan ay problema, makaantos ka, makalahutay ka, di ka mubiya, di ka mundang. Mapo ang uron. Ang gugma wala nagakasina. Kung nakay gugma sa Dios ug nahigugma ka sa Dios, di ka masina sa uban bisan sila mo'y unang nakasakyanan. Di ka masina sa butang sa ubang mga Kristohanon kung nakay gugma sa Dios. No? Di ka masina kung sila mo'y unang nakauyab. Di ka masina nganong sila mo'y nakitaan, yawa kay nakuha ka nakitaan. Perting pagkapaanan nimo matag Domingo. Perting na nimong make-up og bayo. Lipstick nagsinaw-sinaw. Nagpahumot og pinakamahalon. Nya dili ikay napansin katuhin no usa. Di ka masina. Kaya ang Ginoo naipara nimo, wala pa lang mataw. Ito. Huh? So, kung kay gugma sa Dios, di ka masina sa uban, amen? Kung sila panalanginan. Oh. So, nabigyan diha sa envy. Dayon sa yun, ang gugma wala nagapanghambog sa iyang kaugalingon. No, di ba? Kung ikaw gipanlalanginan pud ka, nakauyab na ka, nakaasawa na ka, di mo ka manghambog.
Namiyo ka, grasya lang si Ginoo. No? Grasya lang si Ginoo tanan, Brad. Kung nakaigugma sa Dios, amen? Grasya lang si Ginoo. Oh? Hindi mo makita yung pagkamayong tao. Oh. So, wala nagagarbo. Verse 5, wala nagagawi sa iyang kaugalingon nga dili angay. Wala nagapangita alang sa iyang kaugalingon. Wala nagapangita alang sa iyang kaugalingon. Dili dali nga masuko. Ninduta day ning natay gugma sa Dios. Nagkinabuhi ta nga nahigugma sa Ginoo. Nga naman, di ta daling masuko. Magkapailob ta. Maka-consider ta. Wala nagunahuna og dautan. No? Di ka palaway. Di ka mangaway. Amen? Di ka mangaway og mga Kristohanon. Di ka manglibak og mga Kristohanon. No? Di ka mangdaot. Di ka magbutang-butang sa ubang mga Kristohanon kung ang gugma sa Dios nasa imong kasing-kasing. Amen? Kung siya nakita niyo mga sayop sa imong isig ka membro, iampo, hinuon mo siya. Kaya ang gugma sa Diyos naghari sa imong kasing-kasing. By being in love with God, you can provoke others unto good works. Oh? Kaya di kalikaya naagi yung membro, palaway kayo sa mga membro. Naagi di malikayan sa church. Naagi hilabtano, naagi mag-akusa, naagi magbutang-butang, naagi. Yan po na lang wala sila. Ato na lang silang idagkot ito sa Corpus Christi. Oh, joke lang ha? Yan po na. Oh? Oh, namang kinihan ng tao. Oh? So, muna importante kayo, muna nga, kilala ang gugma sa Diyos, maghari na to. Wala nagakalipay diya sa kadautan. Apa nagakalipay diya sa kamatuoran. Nagaantos sa tanang mga butang. Nagatuo sa tanang mga butang, nagalaom sa tanang mga butang, nagakalahutay sa tanang mga butang. Kung gusto ta mo lahutay, tuguti ang imong kinabuhi nga mapuno sa gugma sa Dios. No. Daghang kita mga kontra sa kinabuhi. Daghang kay moaway nato, daghang katag mga enemy. No. Daghang kay mudaot nato. No. Pero I hope nga di ta maapektaran. O ato nang ilahutay. No? Magmalipayon gyapon ka. Pero di na pinaagi nimo. Di na pinaagi nimo. Di na tungod nimo. Pinaagi lang na sa gugma sa Dios. No? Stay in love with God. Stay in love with God. Mailang maning Kristohanon nga nahigugma sa Ginoo. Ano man? Tungod kay panahon sa simba, supportive kayo. Panahon sa simba, mo kuan gyud, no? Mo support gyud, mo amen. Mo kanta nga malipayon, kanta nga malasigon kana. No? Nanay gugma sa Dios. Kristiyano ko lang pangutana. Nakahagit pa ta sa uban sa pagbuhat og maayo? Nakahagit ba ka sa uban sa paghigugma, sa pagbuhat og maayo? Masa ka nga klase nga Kristohanon? Are you faithful in every church services? Are you loyal to the man of God? Huh? Are you living in love with God? Kumusta yung mong Christian life? Akong balikon, ikinahanglan ka sa church. Part ka sa church. Importante ka nga membro. Ang imong trabaho, paghagit sa uban sa pagpangalagad sa Ginoo. Manindog ta. Lagi itong amahan, dalaygon ikaw Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Lord, daghan pa utang mga Kristohanon, daghan pa mga membro, nga mo surrender silang kinabuhi, mag-faithful, mag-active, magbatunog kahadlok, naigugma sa ministry, naigugma sa church, naigugma sa mga kalag. Lord, ikaw magdasig Lord sa tagsa-tagsa. Ikaw magapanalangin sa imong pulong. In Jesus' name, samtang atong giduko atong ulo, piyang atong mata. Wala yung pagduko sa ulo, piyong sa mata. Wala'y magstorya, wala'y mag-cellphone, wala. Pangutana,
nga ikaw ray makatubag sa imong kaugalingon ug ang atubangan sa Dios. Sa imong giling tindugan igsuon higala, imo bang tugyan imong kaugalingon sa Dios? Gagamiton ka nga aron ang imong kinabuhi, atong kinabuhi, may imong hagit ngadto sa uban nga magalagad usab sa Ginoo. Kung mao na ang imo ang desisyon, pwede ba makapataas ka sa imong kamot? Pastor, help pray for me. I want to be an encourager. I want to be, gusto ko nga ang akong kinabuhi may imong hagit ngadto sa uban nga mag-faithful usab. Sige. Ano ipataas pa man kamot para ang imong kabubuton imong mabali, imong kabubuton imong makontrol, imong ma-master. Nga ikaw gid mismo nga mingon nga ako ipataas kong kamot ti mailhan nga ako o kinaugalingon nako ni nga desisyon. Thank you sir, thank you ma'am, thank you. Naapa, wow. Mag-pray ko. Father, thank you Lord sa paggamit nimo sa imong alagad. Salamat nga imong gihagit matagtag sa, and we pray Lord nga mahimo ming encourager nato sa uban. Make our life, Lord, a living testimony sa imong kaayo sa among kinabuhi. We commit to you, Father, our decisions, our commitments. Nga ikaw magsilyo ni ini. Nga sukad karon paningkamutan na mo by your grace sa matag adlaw makinabuhi mi para kanimo. Loyal to you, loyal to the authorities nga imong gipanghatag kanamo. Example sa maayong gawi. Kanimo among gitugyan nga ikaw mo'y maglihok sa among kasing-kasing. Ug bisan pa man o Dios, ang mga halad, special offering among pagabuhaton nga magamit ni sa imong alagad nga maka-encourage niya. Lord, among gitugyan padayon ang iglesia, ang among pastor, nga ikaw padayon og bless kaniya. Thank you for Pastor Louie. And thank you for Ma'am Mary Ann nga imong gigamit dito sa Tanhay. And we commit you all things and give you back all the glory and honor in Jesus' name. Praise the Lord. Amen.